Sa bawat salitang binigkas ko ngayon, siguro unti-unti hinuhukay na ako sa loob. Pwede nila akong patayin at papatayin talaga nila ako sa ginagawa kong to. Maraming kabataan ang naliligaw ng landas. Iba't iba ang dahilan. Yung iba dahil sa bisyo, sa barkada, sa droga. At may iba naman na dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa ibang tao o pagmamahal sa bayan. Pero sapat ba itong dahilan para talikuran ang pamilya mo at ilagay ang buhay mo sa panganib? Nung high school ako, honor student, kaya nag-exam ako nun sa PUP. Siyempre, excited ako kasi sa mga nakakapasa sa state universities, scholar ng bayan. Pero nung una pa talaga, ang gusto kong maging nurse. Kasi yung nanay ko nurse. Ang inisip ko rin dun, opportunity ko na yun eh. Kasi pag state university yung napasukan mo, mabilis kang kunin ng mga companies. Mas may maganda kang future. Ang bumungad sa akin, nakita ko na yung itsura ng aktivismo pero hindi ko pa talaga alam nun ano yung aktivismo. Hindi, wala akong idea sa mga rallies. Siguro manonood lang akong balita, konti-konti lang ganyan. Tapos sa pagpasok ko sa classroom, may tinatawag kasi kaming adjustment period. Konti lang yung mga professor na pumapasok sa mga klase nila. Doon, may mga nag-room to room na mga aktivista. Pero ako, dahil syempre, hindi ko ganung alam ano yung mga sinasabi nila, nandun yung mga questions sa akin. Hanggang sa yung mga kasamahan ko na sa classroom, sa yung mga classmate ko, nagtatanong-tanong na sila. Hindi ko alam ano yung sinasabi nilang patsulok, na ang manggagawa pala ganito, ang mga magsasaka ganito, ang kabataan ganito. Nung una, mag-orientation lang ng ano ang organisasyon, tapos sasabihin peasant advocate, anti-mining, ayaw na masira ang kalikasan, ganyan. Tapos hingin na yung oras ng break time namin, ihingiin na yung panahon na wala yung professor namin. Dahil sa araw-araw, ganun yung ginagawa ng aktivista, sa tambay siya sa labas ng classroom mo, masasanay ka. Masasanay ka na kasama mo siya. Na pwede kang humiram ng libro kay na Kuya Bob. Pwede kang humiram ng libro at magtanong kina Ate Mayan tungkol sa philosophy. Ganun. Paalalabas kami, kain kaming lugaw. Tapos, unti-unti doon, tatanong-tanong na sila. Anong pagtingin mo sa budget cut? Saan ka nag-aral nung high school? Mga kamag-anak mo. Doon, ang iniisip ko noon, parang, ay, ito, ang tingin nito, o mayroon siyang parang care sa ano ba yung aking pagtingin. Parang bukas ako na ibukas sa kanya lahat nung naiisip ko. Kahit tungkol sa love life, lahat. Kasi parang ang tingin ko na sa kanya nun, barkada. Ang tingin ko na sa kanila nun, sila na yung second family ko. Pero nung tumatagal, kalaunan, nagbibigay na ng mga educational discussions, pag-aaral, nagbibigay na ng teach-in, nagdi-discuss na sa amin. Ganito kasi yan. Yung pagtingin namin, hihingin nila, tapos bibigyan nila ng paliwanag. Sa akin noon, ang tingin ko kasi sa Army o sa sa ROTC, parang disciplined yung mga tao. Kaya gusto ko yung ROTC. Kasi nung tinanong ako, anong gusto mo? NSTP, ROTC, ROTC. Doon, bakit ko nasabi ROTC? Kasi doon noon, nagtatanong ako. Isa akong kabataang nagtatanong din. Gaya mo, gaya ng iba. Bakit ganito? Bakit may mga aktivista? Ang nakakasagot nun, yung nasa kaliwa. Yung organisasyong nag-recruit sa akin. Tatanungin ko yung mga army, yung mga yung kumandat namin sa ROTC. Kasi ganito yan, maririnig ko mga propaganda ng kamalian ng kabila. Pero hindi nasasagot yung tanong ko. Kasabay nung pagtatanong ko, ang liwanag na ibinibigay sa akin ay bulok kasi ang sistema, bulok ang gobyerno. Eskwela!
ng bayan! Yan ay lumalaban! Unti-unti yan. Sama na kami sa rallies. May mga professor pa magsasabi, o hindi ba kayo sasama sa rally? Siyempre kami mga estudyante ang pipiliin natin. Sino ba naman? Diba? Sagot na ng professor yung attendance eh. Sama kami sa rally. Sama kami sa SONA. Hanggang sa, unti-unti, akala namin sama-sama lang sa rally. Pinagsasalita na ako sa rally. Siyempre ako naman bilang MC, ang layunin ko, i-agitate. Ibig sabihin galitin yung mamamayan. Sumisigaw ako. Doon, nafe-feel ko na parang, ay, may iba sa akin bilang kabataan na ipapakita ko yung pagmamahal ko sa bayan bilang kabataan. Doon ko na ipapahayag na ganito ang maging makabayan. Ganito ang maging nationalist. May pakialam ka sa nangyayari. Hanggang sa ako mismo nagtatanong, kasi naghihinala na ako sa mga kasamahan ko eh. Bakit? Bakit kaya yung sila, nawawala sila bigla? Biglang aalis na lang pag sa may meeting, ganyan, papaalam si ganito, tapos isa-isang mawawala. Tapos, nung parang gusto kong malaman saan sila pumunta, nagtanong na ako. Sabi niya sa akin, gusto mo bang malaman kung bakit kami hindi palaging kasama mo? O gusto mo malaman ano yung ginagawa namin? Nung tinanong ko, oo, gusto kong malaman kasi nagdududa ako eh, ano yung mga galaw nyo eh. Doon, sinabi niya, meron kaming organisasyon. Ang pangalan ng organisasyon, Kabataang Makabayan. Isang halimbawa ng National Democratic Front Organizations ay yung Kabataang Makabayan, na kung saan layunin nitong rekrutin yung mga kabataan para magrevolusyon, para sumapi sa mga teroristang grupo, para maging NPA. Sino ba ang NPA? Sino ba ang CPP at NDF? Ang CPP, NPA, NDF, sila kinakategorize natin ngayon na terrorist group, pinakamatagal na terrorist group sa Pilipinas. Actually, 50 years na sila na naglulunsad ng mga teroristang pag-atake, na para sa kanila ang tawag nila doon is revolution. Unti-unti, naging aktibo talaga ako. Aktibo. Ibinukas nila sa akin yung Partido Komunista ng Pilipinas. Ibinukas nila sa akin yung New People's Army, NPA. Ito yung mga armadong grupo natin. Kaya ang pagtingin ko nun sa hukbo, parang, ay, grabe mga heroes sila. Grabe, mapapataas ka, mauka. Doon, sabi ko, kailangan kong maging aktibo. Kailangan kong maging aktibo sa mga gawain, sa lahat. Gusto kong makakita ng NPA. At sa darating na panahon, baka maging NPA din ako. Yun na ngayon nangyari.